Ano po ang tugon ng civil service sa inyo pong hearing, Congressman? Bakit daw po may katagalan yung pong kanila pong pag-aaral dito po sa hinihinging ito? Well, sabi nila ay meron silang mga pinuna sa sinubmit ng DepEd kaya nila binalik. Pero ang question po natin, sabi ng DepEd kahapon, November 27, 2025 nila sinubmit. Nakapag-submit rin po sila nung pinuna ng Civil Service Commission. Pero hanggang ngayon, yun ang tinatanong nga natin, bakit nasa deliberation pa rin? Hindi natin sinasabi, Manong Ted, na magdesisyon ang civil service ng pabor. Ang sinasabi natin, kung meron silang desisyon, dapat inaagad nila yung desisyon para kung may kulang, ay masagot ka agad ng DepEd kasi mahalaga talaga na magkaroon na po talaga ng mga posisyon na ganito. Dahil kitang-kita naman po, matagal na rin po ang mental wellness challenge sa schools natin sa buong bansa. Lalong-lalo na talaga na-highlight after the Tacloban incident. Yun ang sinasabi natin sa civil service ang lalabas dyan ay parang gumalaw lang sila dahil dun sa nangyari dun sa Tacloban. So, Sige. ano po nga ang sagot ng CSC sa inyo? Bakit daw po ang tagal? Yung sinagot nila sa amin kahapon ay meron raw silang hiningi na additional papaliwanag sa DepEd. Pero sabi ng DepEd, nasagot na po nila yon, na Oo. nakasubmit na rin sila. So may deliberations lang na nagaganap sa board ng civil service. Nandun na po yun sa board po para sa deliberations. So, nagtatagal po sa deliberations ng CSC, parang nakikita natin ngayon na ang problema ay with CSC. Yes, Oo. So, that is true po. ano pong plano nila? Gaano pa daw po katagal yung deliberations para po ma-hire na itong additional 10,000 counselors natin? Katulad ng binanggit po namin sa kanila kahapon, sana ay i-deliberate na agad-agad kasi hindi naman natin sinasabi na approval nila yung QS dahil syempre trabaho nila para tingnan kung sapat yan o hindi. Pero dapat deliberate na kaagad at magdesisyon na sila para kung pwedeng issue na po yung yung tamang QS para meron na pong items na ma-issue ang DBM. Again po, sabi nila right now they're deliberating. Hopefully po hindi matapos ang June o July ay tapos na po yung Oo, deliberations. deliberating on what matter daw po, Congressman, para lang din malinaw dun sa mga Yes. nakikinig sa atin. Kasi ang create po natin dito sa batas na ito ay bagong mga posisyon. So gusto nilang masigurado na itong mga bagong posisyon po na ito, ano yung requirements, yung standards, para ano yung hinahanap na standards para kung sino ang pwedeng i-hire ng Department of Education. Pero para sa akin nga po, maliwanag naman sa batas yung requirements. Pangalawa, November pa po last year na submit. So siguro po dapat ilang balikan na po yan kung talagang meron talagang question pa dun sa quality standards. Okay, number one, walang problema sa budget. May pera ang gobyerno. Dapat po, dahil nasa ano po yan, approved budget po yan para sa Okay. GAA this year. Okay. Plantilla positions po ito, kaya nga dadaan sa CSC. That's correct po. Okay. Ngayon po kasi, in the light of this development nga na mas lalong kailangan ngayon, wala bang ano dito, compromise dito? Kung napakahigpit ng CSC, di wag na munang gawing regular. Alam niyo ho yun, wala bang remedyo ho dito, Congressman, para ho mas Ah, bumilis yung proseso? Actually, Manong Ted, kahapon na binanggit po namin sa DepEd ay kung maalala po ninyo, di ba meron ngayon Tarabasa program ang Department of DSWD Mm-mm. para matulungan ng DepEd dun sa mga struggling readers sa mga paaralan. Ang kinuha po nila dun na mentors ay yung mga nasa kolehiyo nga ngayon na nag-aaral ng education o English o Filipino yung major. Mm-mm. Ang sinabi natin, habang nagde-deliberate pa ang Civil Service Commission, may nagsuggest kasi na isang eskwelahan kahapon, baka naman pwede yung mga nag-aaral po ngayon ng psychology o ng guidance ng programa ng guidance counselor ay pansamantala ay ma-hire natin temporarily via a program ng DSWD para matulungan lang po masuportahan yung guidance counselors natin sa mga paaralan at psychologists kasi napakakonti po talaga yan nationwide Kailangan talaga po nila ng multiplier effect ngayon. Hindi natin sinasabi na etong mga
school counselor associates o itong mga hinihikayat natin na gawin ng DSWD ay magiging guidance counselor. Ang sinasabi lang natin, kung trained sila, maaring sila yung unang makita ng mga red flags, warning signs, para agad-agad ma-refer po agad dito sa mga dalubhasa, like yung psychologists and registered guidance counselors. Sa ngayon kasi, talagang lahat po yun ay pinasok rin po natin sa guidance counselor. Yung teachers na po ang bahala. Pero sa totoo, burdened na rin po ng trabaho yung mga teachers. Kaya nga natin dinidecongest yung curriculum, tinatanggalan natin sila ng admin work para makafocus sila. So baka panahon na itong temporary lang ay magtulungan na po kasama yung ibang mga ahensya ng gobyerno. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.